Okay, so let's do our daily reading. Mag-intro muna tayo ng mabilisan. Hello my dear, welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader, at ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 30, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed sa ating reading, hayaan nyo po muna na kunin ko itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin po kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat po sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana po ay makatulong itong gagawin natin na reading sa inyo at sa ating lahat. Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below ang mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Okay, so let's go na tayo. Line up natin is air sign. Let's start with Gemini. Okay, Gemini, tingnan natin 8 cards in total. Kasi everyday meron tayong individual na reading, depende sa element. And naka-line up ngayon is air sign. So, Gemini muna tayo, okay? Let's go tayo, my dear. 8 cards in total, base card, tapos clarification. Let me see, my dear Gemini. We have here the energy of the Fool card. Kasama niya ay si... Ang kasama niya ay si Five of Wands. Naka-reverse siya, my dear, okay? Naka-reverse siya, okay? So, ang nakukuha ko, my dear, is definitely, merong mga energy, my dear Gemini, ngayong araw na to na ayaw nila na makapag-fresh start ka. And June 30, very soon magjo-July na. So don't let them, my dear, destroy ang pinakaunang araw ng pinaka-araw ng July. I think this is more on preparation, my dear, patungo sa pinakaunang araw ng July, which is July 1. Titingnan natin, my dear, may daily reading pa naman tayo noon eh. Pero so far, my dear, I can feel na meron mga people sa energy ng Five of Wands, mga energy na parang nagbabalak sila or parang nagpaplano sila, my dear, na parang pigilan ka na makapag new beginnings or makapag-start or possible na makabuo ka ng positive na energy. So, maging aware ka, my dear Gemini, sa mga tao na gustong sirain ang araw mo ngayon or sa mga tao na posibleng magiging kontrabida, okay? Magiging Princess Punsalan ang kanilang peg, okay? Kilala nyo ba si Princess Punsalan? Yung nasa magmula sa puso, di ba? Yung ha 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 ha. Ay, hindi ko kaya yung tawa niya. Wag mo nang gayahin, okay? So, mga kontrabida, my dear Gemini, okay? So, yeah, try to deadman na lang. Pero definitely nandyan sila. Okay, nandyan ang Five of Wands. So, ngayong araw na to, my dear, napakahirap na makahanap ng support system sa mga bagay na gagawin mo. Pero it's okay. As long as you believe, my dear, at naniniwala ka na maganda yung gagawin mo, go for it. So, kung merong support, okay. Kung walang support, okay lang. And there's a tendency din, my dear, na meron mga tao na posibleng mag-release ng negative na energy ngayong araw na to. So, please, my dear, protect your energy sa araw na ito. Okay? Protektahan mo yan. Let's go tayo, my dear. Next card tayo. 8 cards in total. We have here the energy of the Hermit. Okay? Clarification ng ating Hermit is nakatingin sa Hermit sa Five of Wands. Okay. So, my dear, sa energy ng Hermit, it's more on regrets. Okay? I can feel, my dear, na blockage to. Blockage kasi, yung energy natin sa loob ng 12 hours, my dear,
is very, very precious. As in, napaka-importante ng energy natin. Ngayon, if you will try to convince, my dear Gemini, na magbago itong mga tao na to, na maging mabait sila sa'yo, sayang. Masasayang yung energy mo. So, make sure mo talaga, my dear, na nakapokus yung energy mo dun sa mga bagay na kapaki-pakinabang, dun sa mga bagay, my dear, na let us say, talagang magkakaroon na magandang benefits para sa'yo. Pero kung you will try to like change yung utak ng ibang tao ngayong araw to, posible din, my dear, na meron din mga tao na parang makakaramdam ka ng parang panghihinayang kung bakit mo sila minahal, bakit mo pinagkatiwalaan, yung mga ganun, my dear. Kasi kung nangyari na yun, my dear, like minahal mo na or pinagkatiwalaan mo na, and ngayon mo nararamdaman, my dear, na parang sana hindi ko na lang minahal or sana hindi ko na lang pinagkatiwalaan, okay lang naman na maramdaman mo yan, pero sana wag mong hayaan na kainin yan, my dear, yung buong araw mo or yung mga susunod pa na mga araw, okay? Kasi there's a tendency, my dear, na sinasadya din nila yan, 'di ba? Alam nila na makakaapekto sa iyo, so sasadyain nila. Sasadyain nila magpasaway, sasadyain nila yung mga bagay-bagay. Possible, my dear, ha? Possible na sinasadya nila. Pero ngayong araw na to, my dear, stop rewinding the past. Okay, nangyari na ang nangyari, my dear, so hindi na natin maibabalik. If just in case meron mga tao na ginawang ka ng hindi maganda, it really doesn't matter kung sa area man yan ng love, ng family, ng friends, wala na tayong magagawa, my dear, okay? And there's a possibility, my dear, na, ito possibility lang to, my dear, ha, na possible na sinadya nila yan. Sinadya nila yan kasi alam nilang maaapektuhan ka talaga ng bonggang-bongga, and alam nila na magiging distraction yan para makapag-umpisa ka, or alam nila, my dear, na hindi ka makakapag new beginning kasi parang manghihingi ka pa ng permission sa kanila na para bang okay na ba na magmo-move on na ba ako? Okay na ba na parang kailangan pa ng approval nila, something like that. So, ang gusto ko lang sabihin sa iyo dito, my dear Gemini, na excuse me po, ang gusto ko lang sabihin sa iyo dito, my dear Gemini, is wag mong hayaan na parang nakasalalay sa ibang tao para makapag-umpisa ka ng isang bagay. Sabi ko nga sa iyo kanina, with or without support, my dear, ng mga tao sa paligid mo, dapat mag-continue ka, okay, magpatuloy ka to the point na meron kang energy ng 9 of Cups over here at saka full card, okay? Maganda to kasi sinasabi na as long as mag-focus ka lang talaga doon sa mga goals mo, sa mga gusto mo mangyari in life, okay siya, okay? Ibig sabihin, you will be okay, you will be fine. Ito kasing energy ng Hermit, kung titingnan natin yung dalawang major arcana, itong energy ng Hermit is nagre-release lang talaga to ng masyadong maraming regret. I can feel a parang blockage. So for some of you, baka hindi nyo magawa yung isang bagay nang dahil parang, alam mo yun, nananaig pa rin talaga sa puso ninyo kung ano man tong eksena na nangyari lately. And possible din, my dear, na isabotage din kayo ng mga tao. Yeah, that's the right words na gagamitin ko talaga. Sabotage. So, I just wish, my dear Gemini, na talagang gumawa ka ng desisyon ngayon, my dear, based sa kung ano yung makakabuti sa buhay mo, based sa kung ano yung magiging very, very beneficial para sa sarili mo, hindi dahil sa kanila, no? Alam ko medyo mahirap to, pero yeah, you have to. Let me see, my dear, next card tayo. For some of you, parang natatakot. Okay, we have here the energy of the Queen of Swords. Parang meron ka ditong gustong pabalikin talaga, my dear. Parang meron ka talaga ditong gustong i-rewind. Pero, it is just a form of blockage lang kasi, my dear. Parang sinasabi na mag-new beginnings ka na and wag ka na magpabalik or wag ka na mag-manifest ng mga tao na umalis. Okay, yun na nakukuha ko dito sa card. Next card tayo is the energy of the Emperor, okay? I think you want to be in control, okay? Sa isang situation or sa loob ng relationship, okay? Nakukuha ko dito parang yung control. And parang gusto mong pabalikin itong, for some of you, gusto ninyo ng clarity kung magiging successful ba itong uumpisahan ninyo. And ako na magsasabi sa iyo, my dear, na yes, magiging successful to. Pero maging aware ka lang talaga sa mga
sa paligid mo, sa surroundings mo, of course, sa mga tao na kasama mo and sa mga tao na parang pababalikin mo sa buhay mo, yun na nakukuha ko dito kasi definitely nakukuha ko talaga yung very very strong na energy na parang meron ka talagang gustong pabalikin sa buhay mo. Pero yun nga, maging aware ka, my dear. We have here the energy of the Knight of Sword, okay? This is not the time, my dear, na gagawa ka ng isang bagay para ipabuka lang sa ibang tao na nagkamali sila, na hinusgahan kanila or iniwanan kanila. So, piliin mo, my dear, ang sarili mo. Gumawa ka ng mga bagay na gagawin mo dahil sa sarili mo. Wala kang dapat patunayan sa kanila or gagawa ka ng isang bagay para bumalik sila sa'yo or parang magbalik loob sila or something like that. You don't need to do that, my dear. Last card na lang tayo. We have here the energy of the Sun card. Okay. So, kung mag-new beginnings ka, my dear. Huwag ka na magsama ng kung sino-sino pa. Okay. Mahirap mag-new beginnings. Okay. And huwag ka na magsama pa ng kung sino pa. Huwag ka na magsama, my dear, ng kung sinong mga tao na hindi naman talaga magiging beneficial or hindi naman talaga makakatulong dito sa new beginnings mo, my dear. Kasi possible na for some of you, hindi ninyo matuloy-tuloy din tong new beginnings na to kasi meron kayong hinihintay na tao or meron kayong tao na parang gusto ninyong isama dito sa journey na to. Pero maging aware ka din, my dear, na possible din na itong tao na to or itong mga tao na to, my dear, is posible din na mag-cause ng sabotage, my dear, para mag-fail yung kung ano yung gagawin mo or possible din na para ma-distract ka or hindi mo ipagpatuloy, my dear, kasi parang hinihintay mo sila or alam nila na hinihintay mo sila or hinihintay mo siya. Kaya ang mangyayari, my dear, is parang magpapasaway, parang ganon. So therefore, parang napakaraming mga opportunities ang mamimiss, okay? Or parang mapapalagpas, my dear, because of parang meron ka ditong hinihintay na somebody, okay? So, you're little bit stuck, my dear. So, hindi ka naman talaga as in like stuck. Actually, sinasabi na napakaganda nitong araw na to, my dear, para mag-new beginnings ka or mangarap ka or mag-start all over again ka. Pero I think masyado lang talagang highlighted itong mga energy sa paligid mo, okay? Sa area ng family, friends, and relationship. Sabi ko nga kanina, possible na baka meron mga tao na gusto mong isama sa journey mo pero nagpapasaway or baka masyado kang apektado, my dear, ng energy ng mga tao sa paligid mo na possible na nagkukos ng distraction. Pwedeng dalawa to, my dear, ha? Pwedeng as of this moment nagkukos sila ng distraction or posibleng meron sila mga ginawa ng distraction in the past na posibleng nagkukos ng trauma, takot sa iyo, my dear, okay? So, I just think, my dear, na parang iset aside mo na lang yon. It really doesn't matter kung nagawa na nila yung damage or ginagawa pala nila as of this moment. Ngayong araw na to, my dear, dapat i-prioritize mo ang sarili mo. I-priority mo talaga, my dear, ang sarili mo. At kagaya ng sinabi ko nga sa iyo kanina, gawin mo itong new beginnings na to, my dear, dahil gusto mo, dahil alam mo makakatulong to sa sarili mo. Hindi mo to gagawin dahil meron ka lang gustong patunayan sa ibang tao or gagamitin mo to, my dear, para bumalik yung isang tao sa buhay mo or para respetuhin ka ng kahit sino. You don't need to do that. Gagawin mo tong new beginnings na to, my dear, kasi alam mo na ito yung nararapat para sa sarili mo at alam mo, my dear, na ito yung dapat talagang gawin. Okay? So, my dear Gemini, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 30, 2026. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Take care of yourself.